Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Janenal Q. Fernandez, ang inyong tagapag-ulat. Ngayong araw ay ating pag-aaralan at tatalakayin ang struktura at gamit ng wika. Ang pag-aaral sa mahalagang tunog ng wika na nagbibigay kahulugan sa pagbigkas ng salita o nagbibigay ng mga pagbabago sa kahulugan ng mga salita ay tinatawag na ponolohiya o palatunugan. Phonema ang tawag sa tunog na may kahulugan din pero pinakamaliit na bahagi ng wika. May 5 letra naman ang patinig, ang A, E, I, O at ang U. Habang ang katinig naman ay ang B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, E, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Ang mga ponemang katinig ay maiaayos ayon sa tagpuan bigkasan at paraan ng pagbigkas. At kung may tinig at walang tinig ng pagbigkas sa mga ito. Sa makatuwid, sa pagsasalita, ang paglikha ng ponema ay mailalarawan sa tagpuan bigkasan o punto ng artikulasyon at paraan ng pagbigkas o artikulasyon. Bago tayo dumako sa paraan ng pagbigkas o punto ng artikulasyon, ay ating pag-aralan muna ang 3 salik sa pagsasalita. Una, ang enerhiya. Ito ang nilikhang presyon ng pagpalalabas na hiningang galing sa baga. Artikulador, nagpapakatal sa mga babagtingan ng panting. Habang ang resenador naman, ito ang nagmomodifika ng tunog, ang bibig at guwang ng ilong ang itinuturing na resonador. Habang ang paraan ng artikulasyon o paraan ng pagbigkas, una, ang panlabi. Dumidiit sa ibabang labi sa labing itaas. Halimbawa nito ay ang PBM. May papansin natin na kapag nagsalita tayo ng P, D, M, ang ating ibabang labi ay dumidiit sa labing itaas. Pangalawa, ang pangipin. Dumidiit sa loob ng mga ngiping itaas ang dulo ng dila. T, D, N. Papansin natin na ang ating dila sa loob natin ay dumidiit sa itaas ng dulo ng dila. Habang ang panlabi naman, pangipin, dumidiit ang ibabang labi sa mga itaas ng ngipin. Halimbawa nito ay ang F, D. Papapansin natin na ang ating ibabang labi ay dumidiit or sumasama siya sa itaas ng ngipin. Pang-apat na artikulasyon ay ang panggilagid. Ang ibabang ng dulong ng dila ay lumalapit o dumidiit sa punong gilagid. Halimbawa nito ay ang S, Z, L, R. Sunod naman ay ang palatal. Lumalapit o dumidiit sa matigas na bahagi ng ngala-ngala sa ibabaw ng punong dila. Ang halimbawa nito ay ang Y. Sunod naman ang velar. Dumidiit sa bilom o malambot na bahagi ng ngala-ngala ang ibabaw ng punong ng dila. Halimbawa nito ay ang K, N, at W. Panlalamunan. Ang likurang bahagi ng dila ay dumidiit sa lalamunan. J. Glotal. Lumalapit o dumidiit ang babagtingang pantinig at hinaharang ang presyon ng pagpapalabas ng hiningang galing sa baga at pagkatapos ay papakawalan upang bumuo ng pag-impit o pasusot na tunog. Halimbawa nito ang H. Yan lang po, sir. Maraming salamat.